nakikita sa sarili mo na hindi maganda. At sometimes, kapag nakikita mo yun, hindi laging madali ang paglakad sa Panginoon. It's also very challenging, masaya, pero at the same time, mahirap. Kasi alam mo yun, it is yourself, it's really the hardest battle. Ito yung pinakamahirap na laban, yung lalabayan natin, yung mga sarili natin. Kaya naman, isa sa mga tanong ko noon, sinabi ko, baka sana ginawa na lang tayong robot ng Panginoon na alam mo yon, kumbaga kung ano yung tama, yun na yung gagawin natin para diretso tayo sa langit. Alam mo yon, mas madali, no? Alam mo, parang Lord, gawin mo na lang akong robot para sunod na lang tayo, hindi na tayo magkakasala. And that's really an honest question in my head, para lahat na lang tayo nasa langit. Alam mo, hindi na gugulo sa isip natin yung fear, no, anything. And then I realized, ganun tayo kamahal ng Panginoon, na binigyan niya tayo ng kalayaang mamili. Binigyan niya tayo ng free will na piliin siya. Hindi niya pinipilit yung sarili niya. Doon nakikita natin na katulad sa isang tao, kapag talagang mahal tayo ng isang tao, binibigyan niya tayo ng kalayaang mamili, katulad ng pagmamahal ng Panginoon. It was first demonstrated, that free will, in the time of Adam and Eve, nung nandoon sila sa Garden of Eden. Binigyan sila ng kalayaan ng Panginoon. During that time, ang relasyon ng tao at ang relasyon ng Diyos, ni Adam and Eve sa Panginoon, ay diretso. Naririnig nila ang Panginoon. Audible, naririnig nila yung tinig, meron silang relasyon sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon si Adam and Eve na tumatakbo sa hardin. Ganon kaliwanag ang relasyon. Meron lang isang commandment ang Panginoon to Adam and Eve, and that is only not to eat the fruit of knowledge. But because may free will si Adam and Eve, na kainin yun o hindi, they fall short. Although yun ang tanging commandment ng Panginoon, kinain nila yung prutas ng good and evil. Tapos simula noon nung nagkasala si Adam and Eve, nung kinain nila yun, doon nagsimula na napalayo ang relasyon ng tao sa Diyos. Because doon pumasok ang kasalanan, and God hates sin. God cannot penetrate sin, cannot penetrate to us in the sin, kasi ganun niya kaayaw ang kasalanan. In our real lives, for example, di ba, sinabi doon sa Biblia na ang katumbas ng kasalanan ay kamatayan. Yes, it is a physical death, but also while reading the Bible, in reflection to sa ating buhay ngayon, whenever we sin, for example, meron tayong gagawin hindi maganda, na alam nating kasalanan, na alam nating hindi maganda, at nagawa natin siya. Anong nagiging dulot after we did that sin? We feel so ashamed na manalangin, di ba? We feel so ashamed ourselves. We feel so ashamed with the Lord. Hindi tayo makapagpanalangin na maayos, hindi natin siya maharap. At yun yung kamatayan na isa pang sinasabi sa Biblia. It's not only physical death, but spiritual death, na yung spiritual natin namamatay siya, nawawala, napapahiwalay yung relasyon natin sa Panginoon because of that sin. And that sin started from the Adam and Eve nung kinain nila yung prutas na yun. Kaya naman, dahil sobrang mahal pa rin tayo ng Panginoon at ayaw niyang mawala for so many years. Kaya naman tayo nag-aaral ng Bible ngayon, may mga prophets tayo, di ba? Meron mga sinugo ang Panginoon, sila Abraham, sila Moses, ngayon sila Caleb. For so many years, tayo ay namumuhay sa kasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, sobrang mahal niya tayo at ayaw niyang mawala yung relasyon na yun. Kaya anong ginawa niya? Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, na tutubo sa ating mga kasalanan for us to have a relationship with Him again. Because us alone, our good works cannot save us. Our works dito, kung mabuti ka o hindi, ang kaligtasan natin ay biyaya ng Panginoon. Katulad ng sabi ni Aldrin, it's a gift, it's a grace from the Lord, it's not because of us. Dahil dun sa kasalanan na yon, sabi ng Panginoon, okay, alam mo, kailangan nang matatapos. He sent Jesus Christ to us. He was crucified in the cross of Calvary, para by the blood of Jesus Christ, we will be saved and redeemed from those sins. Para, kumbaga, ang Panginoong Jesucristo, siya'y nagtulay doon sa kasalanan natin, na right now, even though we sin, whenever we sin, we can come still to God
through Jesus Christ. Alam mo yun, because of His blood, because of the cross, we can come to the Lord. Even when we sin, He will forgive us. And that is because of Jesus Christ. Ang maganda ngayon, whenever we sin, hindi na tinitignan ng Panginoon yung kasalanan na yun, kundi tinitignan niya yung Jesus Christ sa ating mga puso. And at yun yung pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, yun kasi ganoon dinemonstrate ni Lord ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya Ate Maricar, ang ngayon naniniwala naman tayo, di ba, na ang Panginoong Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, tama ba? Tama. Amen. Sabi dito sa John 4:14-16, sabi, Jesus answered, I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. When we pray to the Father, katulad sa first lesson natin, on how we are addressing our prayers, we address it to the Father through Jesus Christ. We cannot come to the Father, because, kung tayo lang, makasalanan tayo but we can come through Him dahil sa kanyang anak na si Kristo Jesus, we can come to Him. Amen? Amen. And then, sinabi rin dito sa ating sa salvation, sa Acts 4:12, sabi dito, salvation is not found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which must be saved. And so ang Panginoon yung nag-mediate ng relasyon na yon mula sa atin sa Panginoon, and that is through Jesus Christ. So ngayon, sinasabi dito sa Romans 10:9-10, if you declare with your mouth Jesus is Lord, and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith, are saved. Hindi lang sa ating gawa tayo naliligtas, hindi porket mabait tayo, ito ay biyaya ng Panginoon. At yun ay nangyayari if we are going to accept Jesus Christ in our lives. Alam mo yun, ang kaligtasan natin ay nagsisimula kapag tatanggapin natin si Jesus Christ sa ating mga puso. Amen. And the way how Aldrin started it, kapag may binigyan tayo ng regalo, imagine Jesus Christ is knocking to your door dyan sa iyong pintuan right now. Kung kumakatok siya sa iyong pintuan, kung isang regalo, tatanggapin mo ba ang regalo na yun at papapasukin mo si Jesus Christ sa buhay mo, Ate Maricar? Opo. Amen. Amen. Okay, so mabuti siguro si Kuya Christian, baka meron pang additional si Kuya Christian. Amen. So, Ate Maricar, patungkol naman dun sa salvation, kasi nung una talaga, ang paniniwala ko, basta mabuting tao tayo, meron na tayong ticket sa heaven. Amen. Ganun yung ating yung ating formula Thinking para before, makarating sa langit. Basta maging mabait lang tayo, okay na tayo. But hindi pala. So, kung mababasa natin yung Romans 3:23, all have sinned and fall short to the glory of God. Amen. So kahit sino pa tayo, kahit kumbaga ang kabaitan natin ay simpahit man tayo ni Adalma, multiply by 10 times, hindi pa rin tayo makakarating sa langit kung hindi natin tinanggap si Jesus Christ sa ating mga buhay. Amen? And by doing that, we need to humble ourselves. We need to humble na kailangan natin ng isang Savior. We are sinners, i-accept natin na tayo makasalanan, at kailangan natin ng tagapagligtas. At sino yung tagapagligtas? Si Jesus Christ. And sabi nga dun sa na meron three phases ng salvation. Unang phase ng salvation is yung justification. Yung justification, one time lang yung ginawa ng ating Panginoon Kristo nung 2,000 years ago, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. That time, na sulat sa 2 Corinthians 5:21 na ang Panginoon ay ginawang kasalanan si Jesus Christ, na yung na-impute sa katawan ni Jesus Christ ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan upang tayo ay tumanggap ng righteousness
Diba? Yung kasalanan ng sanlibutan na impute doon kay Jesus Christ, binalik naman sa atin yung righteousness ni Jesus Christ. Yun yung doctrine of substitution. Binigay sa atin yung righteousness, binigay natin kay Jesus Christ yung ating mga kasalanan. The next phase is yung sanctification. Kung yung justification ay one time lamang, yung sanctification, yun yung daily natin na pamumuhay natin as we walk as we walk in our lives kasama natin ng Panginoon. Araw-araw binabago tayo ng Lord, araw-araw tinuturuan tayo ng Lord. And di ba, naririnig natin na baka lumampas ka na sa langit sa sobrang kabaitan. Because naliwanagan ka, nalaman mo na ang salvation pala is through Jesus Christ only. Wala nang iba. Is the only way, the truth, and the life. Amen. And the last phase ng ating salvation is yung glorification. That time, sa second coming of Jesus Christ, at kung aabutin natin yon, or kung tayo naman ay kuha ng Lord, pag tayo namatay na, that's the time na tayo ay tatanggap ng glorified body, and we will sit on the judgment seat of Christ, na haharapin natin ang Panginoon at mag-a-account tayo kung ano yung ginawa natin sa mundong ito nung tayo namumuhay pa. Amen. Amen? So, yun yung tatlong phases of salvation. Amen. And tonight, itong tatanggapin mong regalo, ito yung sabi nga ni Paul sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Amen. So, Amen. Pastor Arlon, babasa na natin yung Revelations 3:20. Hermie, pwede mo ba pakibasa yung Revelations 3:20? Okay lang. Hermie, nadidinig mo? Hermie daw. Pwede yung pabasa ng Revelations chapter 3 verse 20. Tapos mag-ano na tayo. Ate Maricar, pakinggan mo po yung babasahin ni Hermie na verse. Revelations 3:20. Here I am, stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they eat. Amen. Ate Maricar, ang Panginoon po ay kumakatok dyan sa pintuan mo or sa puso mo. Ang Panginoon pinagsasalita dyan sa Revelations chapter 3 verse 20 na binasa ni Hermie. Ano po yung inyong decision? Pagbubuksan niyo po ba ang Panginoon or dead malam po? Pagbubuksan ko po. Amen. Praise God. So, sa pagsagot niyo po yan, praise God po, i-guide po namin kayo sa prayer of acceptance. Ito pong gagawin natin ay kung ano po yung babanggitin ni Pastor Arlon ay keep nyo po na personal kayo nakikipag-usap kay Lord. Wala po kami nila Hermie, nila Ate Alma, nila Pastor Christian. Pikit lang po tayo, magpipray po tayo. So yung prayer na po ito, akuin nyo pong personal po kayo nakikipag-usap kay Lord. And after po nun, ipagpipray po namin kayo. Amen po. Okay. Praise God. Arlon? So, bago tayo manalangin, Ate Maricar, praise God for tonight. Hindi lang tayo nakapag Bible study, but also I want you to remember this night, this day, because this is the day when you accepted Lord Jesus Christ into your life. And I know there are a lot of things that He's going to do in your life and for your family. Amen. Remember, this day is maybe virtual, pero alam mo, ang Panginoon is talagang, alam ko na nakikita niya yung nasa puso mo, na talaga nandoon yung eagerness mo to know Him, to hear His word, to be matured more in the faith. And then we hope na ang Panginoon is liliwanagan niya ang isip
ng iyong asawa, alam mo mas makakasama ka namin sa gawain, pero habang hindi pa nangyayari yun, gumagawa ang Panginoon ng mga paraan at ng mga bagay para talagang marinig mo siya, for you to feel Him, for you to grow in faith. So right now, as you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, we are happy as your family in Christ, and I'm sure God is really siguro more than happy, no? More than more thousands than of angels are celebrating later sa nangyayari ngayon at sa gagawin pa niya sa buhay mo. So sa tanggapin mo itong panalangin na ito, susundan mo lang po ako, and then aadihin mo itong panalangin na to as your own prayer, as if you are really talking to the Lord.